We will now listen to the message of our top graduate who will become the 11th proud Viscan to achieve the title Summa Cum Laude. She will graduate with a grade point average of 1.077, which is one of the highest grades to have been attained by a VSU graduate. Please welcome Ms. Lois Marie Ann L. Liwanag, Bachelor of Science in Development Communication candidate, for her valedictory address. Let's give her a big round of applause. Fellow graduates, parents, instructors, and professors, staff, administrators, beloved guests, maayong adlaw kaninyong tanan. Congratulations to the K-12/COVID/virtual batch. Grabe, ang dami ng label sa atin. Mga label na tanda ng mga pinagdaanan natin. 4 years ago, lakas loob kaming nagpunta ni na ate, papa, at dalawa naming Shih Tzu sa isla ng Leyte. Mga tubong antipolo na walang kamag-anak, walang kakilala, at walang alam na salitang Bisaya, kundi ambot. Kaya ang laging tanong, ngano man ti ay? May nakakatuwang kwento. Nagtago raw kami sa Leyte kasi anak ako ni ate. Grabe naman siya, oy. Hindi naman talaga mala MMK ang kwento. Simple lang. May tsansang magturo si ate sa VSU, makakapag-aral ako ng libre, at ihahatid lang kami ni Papa. So nagkatotoo nga. At ngayon, gagraduate na ako. Nakapag-aral at gagraduate pa ng master si Papa. So siguro kung gagawa ng pelikula ang buhay ko sa Leyte, ang pinakaangkop na pamagat ay ang babaeng nag-feeling. Ang feeling, mula sa dalawang salita, ang at feeling. Ramdam mo na kaya mo, ramdam mo na mangyayari, ramdam mo na para sa iyo ito. Pwedeng mag-equate ito sa manifesting o claiming it. Recently lang na-normalize ang mga positibong katagang ito. Naging makabuluhan sa akin ang maging hashtag ang feeling. Dahil simula noong makapag-aral sa prestihiyosong pamantasan sa Leyte, sinubukan ko lang din naman mag-feeling o mag-ambisyon, mangarap. My friends and classmates may not know it, pero alam na alam to ng mga naging instructor at professor ko. Medyo nakakahiya, mauwaw man ko. Pero aaminin ko na dahil gagraduate na rin naman tayo. First year pa lang, if I remember it right, nag-feeling na ako. Kaya today, I would like to share 3 ways how I transformed my feeling into a real thing, which I hope can help us as we begin our journey into the real world. Disclaimer lang ha, sa student life ko pa lang to na-apply, hindi ko pa proven sa love life o uyab. Number 1, with great feelings come great responsibility. Hindi pwedeng feeling lang nang walang ginagawa. Naniniwala ako na si Dr. Giraldo Junjun Fernandez Jr. na nandito ay hindi lang isang magaling na propesor, pinatunayan niya rin ang kakayahang maging propeta. Lu, baka magsuma ka rito. Sabi niya. Natawa ako. Sabi ko, sir, hindi naman. Sa loob-loob ko, loko to si sir. Medyo kinabahan ako kasi kasama nito, responsibilidad. Responsibilidad na sa pagpasok ko, dapat galingan. Kaya subconsciously, na-instill ito sa akin. Minor man o major subject, credited o non-credited, I gave my 101%. So, laging may sobra. Yung mga general education classes na minor lang,
students tend to forget that these classes are also 3 units each. Truthfully, sa Gen Ed classes ko na-realize na may potential pala ako. Creativity, critical thinking, and writing. Si Mr. John Martin Zhao, ang unang instructor na niniwala sa kakayahan ko, lalo na sa pagsusulat. Ang PE at NSTP na passing grade lang ang kailangan dahil non-credited naman. Tinodo ko ang pagsayaw, pagtakbo at pagbabad sa araw dahil kung makatres ako sa mga subject na to, wala ring saysay ang mga uno na subjects ko. Our performances in these classes reflect our true attitude and discipline because we attend them thinking that they barely matter at all. In the real world, there is no such thing as minor, major, credited or non-credited work. Lahat ng tatahakin natin at gagawin natin will mold us to who we will become. Bilang fresh grads, may kasabihan, sa unang trabaho, taga-timpla daw tayo ng kape. Kung mangyari man yun, di galingan natin. At siguraduhin na ito ang pinakamasarap na kape na matitikman ng boss natin. Barista level. Number 2, panindigan ang pag-feeling. Hindi lang pandemya, brownout, pagod or kapoy ang pwedeng mga hadlang. Tandaan na sa pag-feeling at kahit feel mo na, ito na, ginagawa mo na ang best mo. May mga susuporta, pero may hindi rin maniniwala sa pag-feeling mo. Pero isang Bisayang salita na natutunan ko, padayon ra, patuloy lang hanggat makakaya. Pahirapan ng 1 o 2 subjects, lover lang. At number 3, kapag nagawa na ang lahat ng makakaya, hindi kasi Superman o si Darna, ipaubaya na sa Ginoo. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Marami sa atin ang kailangang tumigil, lalo na nung pandemya. But you should always remember that He is in control. I would like to take this chance na pasalamatan ang mga tao na nakasama ko sa journey na ito. To Dr. Fiorillo Demeter III, Academician Professor Dr. Alvin Colaba, and Dr. Giraldo Junjun Fernandez Jr., the strong and able men who first foretold my future. Sila yata ang makikasalanan kung bakit nagsimula akong mag-feeling. To my dad, who is also graduating with me, at laging nagpapaalala na kung anong iisipin ko, yun ang mangyayari. My mom, who wholeheartedly and emotionally supported my dreams in many ways. My sister, Ate Leslie, na nagturo sa akin to listen and do my best in everything. My brothers, Kuya Gabe and Kuya Jerome, who reminded me to rest and have fun once in a while. To my titas and cousins, maraming salamat. My college constants, Margraf Bonjean Eslapor and Joan Paula Mayor, who have been so patient with me. Tinulungan akong makapag-adjust at maintindihan ang Visayan culture. Ang mga kaklase kong sobrang maaasahan, Christine Guston, Novi Habian, JP Corton, Nino Piolo Roto. Naging magaan ang group activities dahil sa inyo. DevCom classmates, shout out sa GC natin na 4th year DevCom. At sa mga naging kaklase ko, sa ibang course nung floating ako, natuto akong makisama sa iba't ibang klase ng tao dahil sa inyo. Dr. Derek Alviola and Mr. Jed Cortez, salamat sa pagturing sa akin bilang anak. At ipinagkatiwala pa sa akin ang school publication na Amaranth bilang managing editor nito. Dito, nakilala ko ang magagaling at masasipag na writers, correspondents, layout artists at multimedia producers na nagabayan ko at natuto rin ako. Dr. Rotasio Gravoso at Dr. Editha Cagasan,
mga nagsilbing magulang ko at gumabay sa akin sa DevCom research projects. Dr. Daday Gabrilio, thank you for the first gift that I received ever since graduation. Engineer Manolo Loreto Jr. and Mr. Juanito Panonce, para sa mga natanggap na munting gantimpala ng pagsusumikap kada semestre. Alams na. Miss Mary Grace Perez Enaya, Miss Precious Tubigan, Miss Reality May Tabernero, at Mr. Aldrin Palermo. D-Labs instructors na unang nagpa-realize sa akin that our teachers are humans too. Mr. Renato Maala, Mr. Victor Kalunangan, at Miss Liza Hangonos sa pagtulong sa pag-aasikaso ng mga opisyal na dokumento. Faculty and staff ng DevCom, D-Labs, ITEM, DA, DBS, DMP, IHK, at ROTC. Our fear of facing the real world is less because you equipped us with your invaluable teachings. Kay Miss Relene Porlas at Mr. Nino Sanchez na tumanggap sa amin para may matirahan kami sa Baybay City for 3.5 years. At syempre, naging posible ang lahat ng ito dahil sa matamis na oo ni President Tulin. President Tulin, maraming salamat sir sa pagtanggap sa akin at sa pamilya ko. At para sa mga hindi ko nabanggit, huwag kayong magtampo. Alam nyo na yun, may pinagsamahan tayo. Viscans, never be afraid to be feeling. Viscans, never be afraid to be feeling, to manifest and claim it. Mangarap tayo ng malaki. Congratulations, class of 2022. Sa atin, ang gintong medalya na ito.